during the Marcos administration senior, nabuhay ang MNLF. Nagkaroon ng resistance para mapigilan ang pagsusupil ng gobyerno. Now, complicated ito. Mas worse ito ang nangyayari sa Junior. At gusto natin mailigtas ang ating bansa laban sa kapangyarihan ng mga dayuhang oligarko at mga dayuhang may kapangyarihan sa buong mundo. Bakit sinasabi mo ba na si Marcos Jr. ay parang naging representante ng mga oligarkong pamilya? With all due respect, yes. Ngayon, sa bahagi naman ng mga military at mga pulis, pakiusap ko lang na gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng pagbabago, ayaw natin ng bloodshed. During the Marcos administration senior, nabuhay ang MNLF. Nagkaroon ng resistance para mapigilan ang pagsusupil ng gobyerno, lalo-lalo na sa Moro territories. Now, complicated ito. Mas worse ito ang nangyayari sa Junior. Isa lamang si Aziz Monk Olamit, MNLF Davao State Chairman, sa marami pang sektor ng lipunan sa bansa ang tila di na makatiis sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Halimbawa na lamang anya dito ang pagpaparelieve ng halos 40 Davao Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers isang linggo na ang nakakaraan. And then, braso ito. Either this is a political or a personal vendetta or cleansing politically to erase the Duterte in this forthcoming election. Sinabi naman ng law expert na si Attorney Mark Tolentino, dapat may clearance mula sa alkalde ng isang bayan o syudad ang ganitong hakbang ng PNP. Under the law kasi, Eric, yung mayor dapat may consent kung sino yung maging leaders ng kapulisan sa kanyang bayan. Yes. So very clear yan. So yung pag-deploy ng more than yung dalawang batalyon, kailangan with the clearance ng elected officer. Ng elected officer, meaning the mayor ng Davao. Kasi siya yung representative ng taong bayan. Tama. Dagdag pa ni Tolentino, dapat ay may malinaw pa rin anyang basihan ang pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers. May threat ba dyan sa Davao? May violence ba? Tama. May panggugulo ba? Kung wala, anong basihan? Hindi natin pwedeng ma-deny na may papunta yan sa yung away ni Duterte at ni Marcos. So that's why undeniable. yung spokesman ng PNP, ang masasabi ko lang, tell that to the Marines. Pakiusap naman ni Kanik Elman na dating kilosang Mayo 1 spokesperson ng Marcos Senior Administration. Ngayon, sa bahagi naman ng mga military at mga pulis, pakiusap ko lang na gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng pagbabago, ayaw natin ng bloodshed. No, nung panahon ni Digong, ni President Mayor Duterte, no, ang unang-unang kanyang inisip ay kung paano tulungan ang mga military Na maayos at ang binigyan, buhay. maayos ang buhay at mabigyan ng sapat at karampatang sweldo at benepisyo. No? Now, Pati pulis kasama. yes, no? pati pulis kasama yan. BJP, Yes. fire. Lahat. So, makikita mo yung sincerity ni President Digong, no? Kung paano niya gustong mahalin ang ating bansa. Dagdag pa ni Kanik, ang natatanging pag-asa na lamang para may pagpatuloy ang magandang pamamahala ng gobyerno ay hindi ang kasalukuyang mga politiko, kundi ang mga militar, kapulisan at mga Pilipinong magkakaisa sa layuning ipagpatuloy ang magandang sinimulan ng Duterte administration. At gusto natin mailigtas ang ating bansa laban sa kapangyarihan ng mga dayuhang oligarko at mga dayuhang may kapangyarihan sa buong mundo. Bakit sinasabi mo ba na si Marcos Jr. ay parang naging representante ng mga oligarkong pamilya? With all due respect, yes.